So ito na mga kababayan, sa wakas mga kabatid, Kiko Barzaga mga kababayan, suspendido po ng 60 days. Kasunod po yan mga kabatid, no, dito sa mga ethics complaint na ifinay laban sa kanya. Paano ba naman kasi mga kababayan? Para naman kasing may sinto-sinto, no, itong hinayupak na ito. At alam niyo yun, puro pang-uudyok, panlalason sa utak ng mga Pilipino yung kanyang ginagawa. No, imbes na mag-legislate siya ng mga batas na makakatulong sa kanyang mga kababayan, mga kabatid. Yung kanyang ginagawa po ay dinodog show niya mga kababayan, no, ang House of the Representatives. Kaya ngayon, no, suspendido po siya ng 60 days. Pero kung ako lang ang tatanungin, dapat sinibak ito mga kabatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto mga kabatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Pinatawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inirekomenda yan ng Kamara kasunod ng ilang kontrobersyal na social media posts ni Barzaga. Ito mga kababayan, isa na dito, no, yung post niya na kung saan mga kabatid, nananawagan po siya na makiisa daw sa kanilang movement or layunin na ihiwalay ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Oh, yun mga kababayan, napakadelikado pong panawagan yun mga kabatid ni Kiko Barzaga. Dahil para maisakatuparan yun mga kabatid, no, para maihiwalay nila ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas, kailangan pong dumaan, no, sa civil war ang ating bansa. Kailangan nilang kalabanin mga kababayan ang gobyerno. And kayo ba mga kabatid, papayag ba kayo, no, nasasailalim tayo sa tinatawag na civil war? Oh, delikado mga kababayan. Nilalason niya kasi ang utak ng ating mga kababayang mga Pilipino. 'Di ba? And eto mga kabatid, pagka halimbawa lang nagkatotoo 'yon na ihiwalay nila ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas, panigurado mga kababayan, itong Visayas at Mindanao ay magiging probinsya na po ito ng bansang China. Dahil itong si Kiko Barzaga mga kabatid, no, adhikain po or interest po ng bansang China ang ipinaglalaban nito. Aliporis to ni Duterte mga kababayan Aliporis to ni Sara. Kaya itong ginagawa niya mga kabatid, no, pang-uudyok po ito sa ating mga kababayan. 'Di ba? Inuudyukan niya na kalabanin ang gobyerno, inuudyukan niya ang mga Pilipino na makiisa sa kanilang layunin at magsariling bansa daw ang Visayas at Mindanao. Pero ang tanong, sino ba ang nasa likod nitong nila Kiko Barzaga? Walang iba mga kababayan kundi ang bansang China. Yun naman kasi talaga ang gusto ng China mga kabatid. No? Ang magkagulo ang ating mga kababayan, ang magkagulo ang ating bansa. Nang sa ganon, no, pag magulo kasi ang ating bansa mga kabatid, nagiging vulnerable ito at mas mabilis itong masasakop mga kababayan ng bansang China. Dahil alam naman natin mga kabatid na gusto tayong sakupin ng China, no? Kaya itong sila Kiko Barzaga, ito yung ginagamit mga kababayan ng bansang China para, no, magkagulo ang ating bansa. And syempre mga kabatid, no, ang nagfa-facilitate dito sa mga lintik na tutulad dito kay Barzaga, walang iba mga kababayan kundi itong kampo or sila Sara Duterte mismo. Dahil sila mga kababayan, no, ang katiwala ng China dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Nakatutok si Darlene Kai. Tayo po na nakaupo. Pero yung mga ganyan pag-uugali mga kabatid. No? Talagang may sinto-sinto talaga itong hinayupak na ito. 'Di ba? Kitang-kita sa kanyang mga galaw na parang hindi tama. Siguro kinulang ito sa aruga ng magulang mga kababayan. Kaya ganito yung ugali ng hinayupak na ito. Subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Ito pa. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Nakita nyo kung gaano siya kabastos. 'Di ba?
Okay lang naman sana na magpahayag ka ng iyong pagkadismaya sa administrasyon ni PBBM. Pero wag naman sana yung ganyan na pati anak niya babastusin mo. Oh. 'Di ba? Nagbo-brought up ka ng mga ganyang agenda diyan na kung saan hindi naman yan parte ng trabaho mo. O kung galit ka kay Romualdez, magalit ka kay Romualdez, pero dapat pag nasa loob kayo ng sesyon ng House of the Representatives, no? Dapat isantabi mo yung mga political agenda mo sa iyong mga kabaro diyan sa loob ng House. Pero itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, no, akala niya nakikipag-usap lang siya sa mga kung sinong mga pulubi diyan na walang pinag-aralan. 'Di ba? Bastos talaga na klaseng tao 'to, mga kapatid. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Pasalamat lang itong hinayupak na to, mga kapatid. Hindi bastos na klaseng tao itong si Kong Sandro. 'Di ba? And siguro, mga kababayan, na-anticipate na rin ni Kong Sandro itong ganitong klaseng pagkatao ni Kiko Barsaga. And I don't think so, mga kapatid, na bababa sa level niya si Congressman Sandro. No, kaya imbes na sagutin siya dito ni Sandro Marcos, tumalikod na lang si Congressman Sandro dahil alam niyang wala namang kwenta kausapin itong si Kiko Barsaga. Tuloy. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, oh. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Alam nyo, kung ako lang ang masusunod, hindi na suspension ang ipapataw dito eh. Dapat, mga kapatid, sibak. No? Sibakin talaga. 'Di ba? Biruin nyo. May mambabatas tayo na ganitong klase ang pag-uugali sa loob ng House of the Representatives. Oh, pinapasahod ng taong bayan. Tapos, mga kababayan, ang ginagawa ni Kiko Barsaga sa loob ng House, no? Puro pangbabastos, no? Pang-i-interrupt dyan sa mga colleagues niya na nagtatrabaho ng maayos. 'Di ba? Pang-i-insulto. Oh, idagdag mo pa yung panlalason niya sa ating mga kababayan. 'Di ba? Ito, mga kapatid, ang dapat talagang tinatanggal na klaseng congressman. Dahil, mga kababayan, nagsasayang lang po tayo, no, ng tax natin, mga kapatid, sa taong ito. Biruin mo, magkano sahod nito? 300,000 with allowance pa yan, mga kababayan, ha? Kung di ako nagkakamali. Tapos ganito lang ang gagawin, mga kababayan, sa loob ng kanyang opisina, no? Sa loob ng kanyang departamento. Puro pambabastos, puro panlalansi, puro pang-uudyok. Oh. Pasalamat to, 60 days lang. 'Di ba? Kasi kung ako talaga dito, mas gusto kong sinibak to, mga kapatid. Nang hindi na pamarisan ng ibang kulokoy na mga aspiring politician. Oh, walang kwenta, mga kababayan. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Biruin mo yan? Sobra pa sa majority ang bumoto na isuspindi ka. Ibig sabihin, no, wala ka talagang kwenta. Hindi ka nila gusto, no? Naaasiwa sila sa iyo o dismayado sila sa pag-uugali mo. Oh, hindi man lang ito naturuan ng tamang pag-uugali or magandang asal, mga kababayan, ng kanyang magulang. Well, mga kapatid, ano nga bang aasahan mo, no, sa ganitong klaseng pamilya na kung saan, mga kababayan, talagang sugapa din sa kapangyarihan? Dahil yung Cavite na yan na kinabibilangan na nire-representa ni Barsaga, mga kapatid, dinastiya na rin sila dyan . Siguro yung magulang nito busy, no? Busy sa paghahakot ng pera galing sa kaban ng bayan, 'di ba? Kaya itong si Barsaga napabayaan, kinulang sa aruga, kaya ang kinalabasan bastos, no? Walang modo. 'Di ba? Uto-uto. Uto-uto dahil nagpapauto siya sa mga Duterte. Biruin mo, ihihiwalay mo ang Visayas at Mindanao at gusto mong pamunuan ng mga Duterte. Anong klaseng utak 'yan, mga kababayan? Buenas. Ay nako, pasalamat lang talaga to. Suspension lang ang inabot, no?
Kung ako dito talaga, sibak na talaga to mga kapatid. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umunoy disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. Alam nyo, hindi kawalan kay Barzaga yan. No? Yung 60 days na walang sahod at walang allowance, hindi kawalan sa kanya yan. Dahil mas malaki pa ang sinasahod ng hinayupak na ito galing sa China. Oh, baka nga siguro mga kababayan, 100 million ang offer nito eh. No, ng gobyerno ng China eh. Para lang guluhin ang ating bansa eh. 'Di ba? walang saysay sa kanya yan. Yung mga benepisyong yan na nawala sa kanya sa loob ng 60 days. And I'm sure mga kapatid, magpapatuloy itong hinayupak na ito. Dahil mas mahaba na ngayon ang oras niya para magpakalat ng kung ano-anong panlalansi at pang-uudyok or panlalason sa ating mga kababayan. Oh, panigurado yan. And hopefully, kung itinuloy-tuloy ni Barzaga yung mga ganyang mga gawain niya, hopefully mga kababayan, wag na talaga siyang pabalikin, no, sa kanyang position bilang congressman. Dapat tuluyan na itong sibakin mga kapatid. For us to stand. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at biglaan nila nag-uudyok na sunugin ang kamera. Biruin mo yan. Binas. No? Nag-uudyok sa sunugin ng kamera. Tapos suspension lang ang binigay nyo. Dapat tinanggal nyo na to eh. Grabing mga pambababoy mga kababayan ang ginagawa nitong hinayupak na ito. Tapos itong mga Duterte supporters naman mga kapatid, tuwan-tuwa sa kanyang mga ginagawa. No? Suportado nila mga kababayan. Itong si Barzaga. Kita mo? Kung gaano kadispalinghado yung mga utak ng mga DDS na ito. Gustong-gusto nila yung mga ganitong klaseng pag-uugali, yung mga violenting ugali, gustong-gusto nila mga kababayan. No? And I'm sure nag-iiyakan ngayon ng mga DDS mga kapatid dahil sa nangyari dito kay Kiko Barzaga. Panigurado yan mga kababayan. No? Basta Duterte supporters na politician, talagang susuportahan niya ng mga DDS. Oh, ganun sila ka walang utak mga kapatid. Tuloy. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Must be held accountable daw si PBBM sa kanyang mga krimen na ginawa. Seryoso ka? Oh. Kamusta naman yung 30,000 Filipinos na pinaslaughter ni Duterte? Okay lang sa'yo yon? Oh. 'Di ba? ayaw mong panagutan niya yon? Oh. Tapos ngayon si PBBM, gagawan mo ng mga ganyang aligasyon. Anong mga krimen ang kinumit ng Presidente Marcos? Oh. Si Duterte, talagang kumpirmado yun. Kaya nga napunta ng ICC yun eh. Dahil meron talagang tawag dito, pruweba doon sa crimes against humanity na ginawa niya. Oh. Tapos si PBBM, babatuhin mo ng ganyang aligasyon. Bulok talaga utak nitong Barzaga na ito, mga kapatid. Committee. But I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people. Tapos sino gusto mo ipalit? Si Sara? Oh, na isa ding kriminal. Oh. 'Di ba? Alam nyo, dito ako nabubulukan sa mga hinayupak na ito, mga kababayan. No? Galit na galit sila sa presidente, babatuhin nila na kesyo kurap, kesyo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kung titignan natin mga kapatid, yung mga aligasyon na yan na binabato nila kay President BBM, yan po ay karakteristik mga kababayan, no, ni former President Duterte. Adik, gumagamit ng fentanyl, no, lulong sa fentanyl, kriminal, pinaslaughter ang 30,000 Filipinos.
para pagtakpan yung shipment ng illegal na droga na pinapasok ni Michael Yang dito sa Pilipinas. No? Buti sana kung maliitan lang, tuli-tulinada mga kapatid. Oh. 'Di ba? Corrupt. Lahat ng mga aligasyon niya sa pangulo mga kapatid, no? Ito yung eksaktong karakteristik nitong mga Duterte. 'Di ba? Wala talaga mga kababayan. No, gusto nilang patalsikin ang Presidente Marcos tapos ang ipapalit nila, no, yung saktong-sakto at swak na swak doon sa kanyang description, no, sa kay Presidente BBM. Gusto niya ipalit si Sara Duterte na swak sa kanyang mga aligasyon sa presidente. Oh. 'Di ba mga kababayan? Sko. Trying hard to be a hero mga kapatid. Pero palpak naman ang ipinaglalaban. Palpak naman ang sinusuportahang politiko. Oh. 'Di ba mga kababayan? Kaya kung ako lang talaga ang masusunod, hindi talaga suspension mga kapatid. Ang dapat ipataw dito kay Barzaga, dapat sibakin ito sa kanyang posisyon. People have died and too much money was plundered from the Filipino people Ano daw? for his crime. Decision of the committee. But I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and Too many people have died. Ilan ba yung too many people mo? May 32,000 ba yun? Yang too many people have died mo na sinasabi, yan ba sadyang pinaslaughter ng presidente? Tulad nung ginawa ni former President Duterte? Oh. Si Duterte kasi kumpirmado na eh. No, na pinaslaughter niya yung 30,000 plus na mga Pilipino, mga kababayan niya. Si PBBM ba may ganyang mga ginawa? Oh, para akusahan mo or para sabihin mo na too many people have died? Oh. 'Di ba mga kapatid? Bulok ang utak talaga nitong hinayupak na ito mga kababayan. stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for Too much money had plundered. Have or had? Basta yun. Too much money daw. Pero kanino bang administrasyon nag-ugat yung bilyon-bilyong korupsyon sa DPWH? Yung bilyon-bilyong korupsyon sa tawag nito, sa pandemya, sa DOH. Kaninong administrasyon ba yun, Kiko? Oh. 'Di ba? 'Di ba kay Tatay Digong mo yun, Kiko? Oh. Wala mga kababayan. Wala talaga sa wisyo. Talagang may sakit sa utak ito mga kapatid. Kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi, no? Kung ano-ano aligasyon yung kanyang binabato kay PBBM. Pero yung mga aligasyon na yan, mga kapatid, saktong-sakto talaga yan doon kay Tatay Digong niya eh. No? Saktong-sakto talaga yan. Pasok na pasok yan dahil ginawa talaga ni Duterte itong mga aligasyon na ito na kanyang binabato kay President BBM. Talagang wala sa katinuan to, mga kababayan. Delikado talaga itong taong ito. for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of Majority order, Leader. Mr. of Speaker. thousands to bring Marcos Sr. to Point of justice. order, Mr. My Speaker. punishment is only the Pinatayan ng mic. Kawawa naman. Pinatayan ng mic, mga kabatid. No? Halatang hindi na rin siya nire-respeto ng kanyang mga colleagues. Oh. Bastusin mo ba naman silang lahat dyan eh? Di ba? Hindi ko naman sinasabi na matino itong mga congressman na nandyan ngayon sa House of the Representatives. Di ba? Alam naman natin na maraming buhaya dyan, mga kababayan. Pero itong issue kay Kiko Barzaga, mga kabatid, pang grade 1 po ito eh. No?
kulang sa GMRC. Tapos naging congressman, mga kababayan. O, kayang kinalabasan, pinagkaisahan siya. Ngayon, pinapatayan siya ng microphone, mga kabatid. Sa madaling sabi, walang may gustong makinig sa kanyang mga sinasabi. Oh. Nonsense, kumbaga, mga kababayan. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. So yan, mga kabatid. Okay na rin yan. No, na sinuspindi siya ng 60 days. And I don't think so, mga kababayan, na itong si Barzaga magbabago after siya masuspindi ng 60 days. Hindi ako naniniwala. Pero ganun pa man, kahit paano, mga kababayan, no, pansamantala siyang hindi makakapasok dyan at pansamantalang hindi niya mabababoy ang ating kamara, mga kabatid. Pero hopefully, no, itong taga-house makapag-isip, no, at maobserbahan nila si Kiko kung nagbabago na ba. And pag nakita lang hindi nagbabago, dapat, mga kabatid, sibakin na lang nila ito at huwag nang pabalikin. No, and I'm sure, no, na isa yan sa mga ikukonsidera ngayon ng House of the Representatives. 'Di ba? Ganun pa man, mga kabatid, no, dapat maging kuwan pa rin tayo. Maging mapagmatsyag pa rin tayo sa mga bagay-bagay na ating napapakinggan, nakikita, no, dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Dahil hindi lang naman si Kiko Barzaga, mga kababayan, ang ginagamit po ng bansang China para magkawatak-watak tayo, mga kapatid. Isa lang si Kiko Barzaga sa mga instrumento ng bansang China. Yan po ang dapat nating bantayan, mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang po itong video nating ito. Parang nawala pa ako sa ending spills ko. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayong araw na ito, mga kababayan, dito mismo sa video ito, huwag kalimutan na i-like ang ating video, mga kapatid, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At magkomento na rin kayo dyan, mga kababayan, ng inyong mga personal, no, na opinion. And uulitin ko, hindi ko to ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo or paniwalain kayo sa aking mga sinasabi dito. Lahat ng aking sinasabi dito, mga kapatid, ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hanggang dito na lang.